Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga subscriber at sa ating mga retirees, mga sundalo ng Philippine Army, ang Forces of the Philippines. At sa araw nito ngayon ang araw ng kagitingan, April 9. So, binabati ko po ang ating mga bayani sa mga pinakita nilang mga bravery o sa pagkibaka nila para sa ating kalayaan. So, yung topic po natin ngayon ay regarding sa uniform ng Philippine Army. Pero mayroon po dito nakalagay na prohibited. So, basahin natin. Prohibited civilians wearing military uniforms. The military uniforms is a symbol of the selfless service of soldiers who took an oath to defend the country, ready to pay the ultimate sacrifice should the need arise. Misusing military uniform to deceive and commit crimes is a dastardly act that besmirches the noble profession of arms. Moreover, Republic Act No. 493 prohibits the civilian, among others, the wearing, use, manufacture, and sale of insignia, decoration, and medals, badges, patches, and identification. Cards prescribed for the armed forces. As such, let us be reminded that the unauthorized use of uniform or insignia is a crime under Article 179 of the Revised Penal Code. So, nandyan yan, no? So, yung civilian po tayo, medyo respeto po tayo kasi dugo at pawis ang binuwis ng ating mga sundalo, lalo na ang Philippine Army. Bawal po talagang mag-suot ng military uniform lalo pag civilian ka. So magbigay po tayo ng respeto. Meron po yung parusa sa Republic Act No. 492 prohibit the civilian mag-gumamit po niyan. So, ang uniform natin sa Philippine Army, before that, ito muna. The Philippine Army, Filipino Hukbong Katilang Pilipinas is the main, oldest and largest branch of the Armed Forces of the Philippines, AFP, responsible for the ground warfare. As of 2021, it had estimated strength of 100,000 soldiers. The service branch was established on December 10 to 1, 1935 as the Philippine Commonwealth Army. So, ang primerong commanding general ng Philippine Army ay si, alam ko ay si General Artemio Ricarte. So, yung mga accomplishment nila ng Philippine Army since na-establish during Cold War, pasabak po sila sa Balahak Rebellion, then Korean War. Ito po yung mga pep-talk ng BCT, Battalion Combat Team na pinadala doon sa Korea kasama si General Ramos. Then, nagpadala din tayo ng mga sundalo sa Persian Gulf War, sa Iraq War. Then, meron po tayong sundalo na pinapadala din sa United Nations Peacekeeping Force under ng supervision ng United Nations. During, lalo na sa 1999 East Timor Sea Crisis. Then, sa Operation Enduring Freedom, Pilipinas, itong tinatawag na Communist
insurgency, itong mga MPA. Then itong Islamic insurgency, itong MLF, sa Battle of Camp Abu Bakar. Then itong mga sa ISIS, International Military Intervention Against ISIL, yun ang mga ISIS ito eh. Ito, kasali pa tungkol dito sa Manila Peninsula Siege. Panahon ito ni Trillanes. Then sa Battle of Zamboanga. Then Battle sa Butik Class. Then November 20. So marami pong accomplishment natin Philippine Army. So as of now, ang size ng Philippine Army is 150,000 active personnel. Pero then 1.2 million standby reserve. So ang garrison headquarters ng Philippine Army ay dito po sa Fort Andres Bonifacio, Taguig City, Philippines. Ang motto nila ng Philippine Army, serving the people, securing the land. So ang color ng uniform nila is yung color na talaga ng pisaka color nila, army green. So ang anniversary niya ay March 22, yan po ang Army Day. Ang daming engagement ng Philippine Army, Philippine Revolution, Spanish Revolution, Philippine Revolution, Spanish American War, Philippine American War. Maraming Philippine Army. So itong history sa uniform, ang history po sa uniform, early uniform of the Filipino revolutionaries were inspired by the Spanish Guayabera or Guerrera. Army ranks were shown on the cups of sleeveless of uniform similar to Spanish Army. So, copying pa rin tayo. Upon the establishment of the Philippine Revolutionary Government and its Department of War on June 23, 1898, the uniform issued by the Army of the uniform issued by the Army of Emilio Aguinaldo government. So, history na tayo sa uniforme nito. Si Aguinaldo pala unang nag-issue nito. Were only made from available materials at the time. Uniform design also differed depending on the commanders from whom the soldier received orders. General Antonio Luna. Si General Antonio Luna po, isa pa na Aguinaldo, yan po ang Director of War. Kumbaga sana dito sa ngayon is Secretary of National Defense. Wala pang Chief of Staff nun eh. General Antonio Luna, the Director of War, issued a standard decision of Army uniforms designed by his brother. Nag-design pala ng uniforme ni Juan Luna sa Philippine Army, ang brother niya. Brother Juan Luna, and reflecting the chain of command what was be the army of the First Republic called Ejercito Filipino. So history na pa tayo sa uniform ng Philippine Army. Was be the army of the First Republic called Ejercito Filipino. The regalia included the epaulettes, rank, pins, and insignia of the army. Excuse me. The Decree of November 25, 1898, signed by President Aguinaldo, formalized Juan Luna design. So yung design ng pati ni Juan Luna o ni-recommend ni General Luna, tsaka pa na-formalize na pirmahan ni President Aguinaldo at that time na first presidency Aguinaldo. This uniform were worn by the Army of the First Republic well into the Philippine-American War. So yun ang sinuot ng gera ng Philippine and American War na 1899 to 1902. So 3 years din ang gera nila. Ang war natin sa Amerika, 3 years din.
And afterwards, when guerrilla war was waged by General Miguel Malvar after President Aguinaldo capture in 1901. So, yun nga, sa Isabela, nahuli si Aguinaldo. Tapos sa history, sa Philippine history, ang tinatawag na Tirad Pass. Meron 60 soldiers si General Gregorio del Pilar para hindi makahabol ng mga Amerikano sa kay General Aguinaldo papuntang Isabela para tumakas ang kanyang gobyerno, ang kanyang administrasyon, ang gabinete, pati siya, pamilya, lahat, mga sundalo. So, nipaiwan si General Gregorio del Pilar. Alam mo itong Pilipino, ay isa rin merong parang igorot na nagtaksil sa Pilipino. Nalimutan ko yung pangalan na igorot yun. Alam ko yun na-research ko yun. Tinuro ko saan ang daanan sa likuran na high ground na pwedeng madaanan para makapunta sa high ground kasi sila Gregorio del Pilar yun. Napasok sila hanggang na ubos sila lahat. So yung mga kagitingan po natin ng ating mga kababayan o ating kapwa Pilipino, mga sundalo ng Philippine Army, ay hindi po basta-basta binuwis po nilang buhay nila. Katapos, bago na yung mga uniforme na yan, na-evolve, na naging standard na ngayon, talaga po ng dugo yan, pinagpawisan natin mga bayani. Yung mga, para sa araw na ito ngayon, ay araw ng kagitingan, para po din ito sa kanila. Sa ating pag-celebrasyon, commemoration sa ating mga magigiting nakawal. So ngayon, busy ang ating gobyerno sa araw na ito. Today is holiday. So sa mga private firms, employee, so double P po kayo kung magtatrabaho kayo ngayon as your privilege. So napirma na po yan, double P kayo, mga workers natin, except sa overseas Filipino workers na nasa ibang bansa. Kamusta na po kayo dyan? Sana maganda ating buhay at maganda ating natin dyan, kalagayan. So may laying ceremony ngayon sa I'm sure sa Luneta yan, din sa doon sa Andres Bonifacio o dito sa Cavite. Ibi natin sana ang exact location nila sa celebration para pagpugay sa ating mga bayaning mga sundalo sa araw ng kagitingan ngayon. So yun sinasabi ko po sa inyo tungkol sa ating Philippine Army, sa uniform nila. Pinagbabawal po talaga ng batas magsuot kayo ng uniform, lalo na po yung mga civilian kayo. Kami po, katulad ko, retired na po, hindi na po kami nagsusuot niyan unless kung patawag uli kami na mag-return to service kami sa military. Pero yung sinusuot namin ngayon is as a veterans. So yung veterans uniform sinusuot namin, yung puti na barong na may mga rin, ilagay mo dapat mong ilagay, yung sombrero na overseas cap, para kung panadero ba ganun. Yun ang uniform na ginagamit namin sa veterans. Yung pinagbabawal po talaga ng batas sa Republic Act po yan na huwag kayo kung magsusuot sa mga civilian ng mga military uniform. Pinagbabawal po talaga ng batas yan. Huwag po kayo magaya-gaya sa iba dyan na wala nang respeto, wala nang pinagbabawal po talaga ng batas yan. So, yun lang po ang aking may share sa inyo sa araw na ito, sa araw ng kagitingan. Ako po ay nagpapasalamat sa pag-subaybay nyo sa aking channel. So please subscribe and click the bell below. Pakiclick na lang po ang subscribe button natin dyan. At maraming salamat sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army, sa active and retirees, including na yung mga aplikante sa candidate soldier dyan.
So, sa mga civilians, yung lecture natin ngayon, yung ating video, regarding sa prohibited wear of uniforms sa mga civilian. Sa ating overseas Filipino workers, ang bagong bayani ng Pilipinas, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Maraming salamat po sa inyo. Dahil sa inyo, malaki rin po ang naimbag nyo sa ating ekonomiya. Ako po ay nagpapasalamat. At hanggang dito na lang po. Thank you. Good luck and God bless. Thank you very much po.